Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dapat ay hindi maganda ang pakiramdam ni Nimbus dahil natulog siya kasama ng taong kinasusuklaman niya, pero kakatawang hindi niya maramdaman iyon. Sa halip na mabigat na loob ay tila ang gaan-gaan pa ng pakiramdam niya. Dahil ba iyon sa higit na nasatisfy siya ni Audrey sa kama? Dahil ba nagustuhan niya ang mga pagtugon nito? Kahit na ba mas malaki ang naging performance niya sa nangyari sa kanila? Nang maramdaman ang pantay na paghinga ni Audrey, isakala na pagdesisyon ng tumayo ni Nimbus sa kama. Malapit nang sumikat ang araw nang matapos sila sa kama at pagod na siya, pero hindi niya magawang makatulog dahil sa mga naramdamang iyon. Tama't makatarungan ba ang nararamdaman niya? Iyon lang ang katanungang tanging nakapagpagulo sa isip niya. Sa pagtayo ay tiningnan niya ang natutulog at hubad na anyo ni Audrey. Napakaganda nitong pagmasdan. Nakailang round sila pero tila kulang pa sa kanya ang mga nangyari. He wanted more. Kung hindi nga lang niya naramdaman na pagod na ito ay hindi pa siya titigil. Nakangiti si Audrey habang natutulog. Tila sayang-saya at kontento rin kagaya niya. They both satisfied each other. Lalong nanlambot ang puso ni Nimbus. Siguro ay mali ang kanyang nararamdaman pero tama ang desisyon niya na ayusin ang relasyon nila. Maybe not on the emotional part, pero kailangan din niya makinabang sa pisikal na bahagi, lalo na at nakakaramdam siya ng pagnanasa sa asawa. He wanted to take advantage, and she took it too. Naramdaman ni Nimbus na nagpipigil si Audrey na ipagkaloob sa kanya ang sarili kanina. Siguro ay naiisip din ito na hindi iyon tama, pero tila pareho rin sila ng nararamdaman. Gaano man niya pigilan ang sarili, mas malakas ang puwersa na nagdadala sa kanya palapit kay Audrey at ginamit man niya ang kagustuhan ng anak bilang dahilan para makuha ito. Alam niya na malaki rin ang kagustuhan niyang maayos ang relasyon nila. Hanggang ngayon ay naiisip pa rin niya ang mga sinabi ng kaibigang sina Riker at Alaric. Siguro ay tama ang mga ito. Wala namang mawawala sa kanya kung bukod sa anak ay pagtuunan niya ng pansin ng asawa dahil wala naman siyang nobya. Kung tutuusin ay may advantage pa nga iyon sa kanya. Ang tanging mali lang talaga ay hindi niya pang napapatawad ang asawa sa kasalanan nito. Pero sabi nga ni na Riker at Alaric, 7 taon na ang nakakaraan. Kailangan na niyang mag-move on. Saka bata pa si Audrey noon, madalas nagkakamali, immature, hindi naiisip ang maaring maging consequences ng kilos. Ganoon pa man, kaya ba niyang lubos sa patawarin at limutin ang taong dahilan kung bakit nawala ang unang pag-ibig niya? At higit pa, ang taong naging dahilan kung bakit nawala ang mga taong hindi man siya binigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal ay ang naging dahilan kung ano siya ngayon? Kaya ba niyang itapon na lang iyon para sa babaeng ito? Lalo na at hindi pa naman ganoon kalinaw at kasigurado ang totoong nararamdaman niya para dito. Napakasarap ng pakiramdam ni Nimbus. Sa buong buhay niya ay noon lang siya nakaramdam ng ganoong pakiramdam. Nanaginip kasi siya na maganda. Hinahalikan daw siya ni Kra, ang malambing at mahinhin na nobya niya. Nakakuha siya ng halik rito pero kailanman ay hindi naging malalim iyon kagaya ng pinagsaluhan nila sa paghalik niya ngayon. At may bonus pa raw iyon. Nagniig daw sila. Kailanman ay hindi naging mapangahas si Kra. She had always been the sweet, shy, and reserved lady. Ngayon lang ito lumambot sa kanya ng ganoon. Panaginip lang iyon, pero pakiramdam ni Nimbus ay totoong nangyari kaya masaya siya. Ginawa ba iyon ni Kra dahil naramdaman nito na may matindi siyang pagnanasa? Hindi man dito pero sa iba, but he wanted to get laid anyway at ayos na iyon sa kanya. Magaling at masarap naman daw ang nangyari sa kanila. Tila kontentong-kontento pa siya. Hindi man malinaw ang mukha ng nobya, ganoon pa man, nasisiguro siyang si Kra iyon dahil ito lang ang nobya niya. Hindi pa naman siguro incest ang isip niya para isiping ang nakaniig sa panaginip ay ang taong binigyan siya ng sari-saring emosyon kagabi.
May ngiti sa mga labi na iminulat ni Nimbus ang mga mata. Kaya lang ay mabilis siya napakunot noo ng mukha ngang tunay ang panaginip. May babae na kayakap sa kanya. Pero lalo siya nagulat nang hindi iyon si Kra. Jesus Mariosep! Halos kasabay pa niya na magsalita niyo ng isang lalaking biglang pumasok sa kwarto nang mamukhaan niya kung sino ang katabi, ang kanyang nakagisnang kapatid, si Audrey. Anong ginagawa niya dito? At bakit nakahubad ito? May nangyari ba sa kanila? Totoo bang inakala niyang panaginip? Unti-unting dumaloy sa isip ni Nimbus ang mga nangyari kagabi. Naalala niyang sobrang nga palang nalasing dahil napasarap siya sa mga inumin sa party ni Audrey. Hindi siya madalas umiinom ng alak, pero dahil ginugulo ng magandang debutante ang isip, naisip niya na ang alkohol ang magpapaalis sa mga pumapasok doon. Paano kasi kahit hindi madalas sa sulyapan si Audrey ay tila paulit-ulit na nagpe-play sa isip niya ang magandang hitsura nito. Ang spoiled brat na batang kapatid na niya ay 18 years old na at tunay namang napakaganda nito. Ganoon man ay hindi maiwasan ni Nimbus na sulyapan si Audrey dahilan para magulong isip niya kung bakit ganoon ang nararamdaman. Tila mas malaki pa sa attraction ang nararamdaman niya sa babae. Si Audrey ang nakita niyang pinakamaganda noong gabi ng party, pero mali na makaramdam siya ng ganoon para sa babae. May nobya na siya, pero naakit pa rin siya rito. Pero bumilis ang tibok ng kanyang puso nang makita si Audrey sa ayos na nakagown para sa birthday nito. Kahit napapansin hindi ito ganoon kasaya, hindi iyon dahilan upang mawala ang kakaibang damdamin na nasa puso niya. Mas intense pa iyon kapag nakikita niya si Kra, kaya naguguluhan siya. Hindi ba dapat ay sa nobya lang siya makaramdam ng kakaibang damdamin? Pero ginulo na malaki ng halos kapatid niya ang kanyang isip. Napakaganda nito at hindi niya mapigilan ang damdamin na makaramdam ng kakaiba rito. Ngunit sa nakita niyang sandaling iyon ay mukhang mas gugulo pa yata ang buhay niya. Bakit nasa kama niya si Audrey? Dinala niya ba ito roon? Hindi niya matandaan. Lasing siya. Naalala niyang dinadala siya ni Kra sa kwarto niya. Hanggang doon na lang iyon. Pero bakit si Audrey ang nasa kama? Anong ginawa mo, Nimbus? Dumagundong sa galit ang boses sa Demeter Galanes. Nang dahil doon ay unti-unting nagising si Audrey. Bumangon ito sa kama at pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa. Dahil magkalapit ang katawan nila ay naramdaman ni Nimbus na tila natakot ito. Papa! Gumaralgal ang tinig ni Audrey. Kinakabahan. Si Nimbus naman inamutla ang muka nang mapagtanto ang nangyari. Nanlambot din siya na makitang kasunod ni Demeter si Kra. Namumutla rin ang muka sa gulat at mabilis at tumulo ang mga luha sa mga mata. Pero sa halip na ang nobya ang bigyan ng atensyon ay mas nakaagaw ang sumunod na babae sa likuran ni Kra, si Talia Galanes, na inatake sa puso. Mommy? Mommy? Wake up! Ang boses na iyon ng anak ang nakapagpagising kay Audrey. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at nakita ang masayang mukha ng anak na bumungad sa kanya. Binigyan siya agad nito ng yakap at pinupog ng halik ang kanyang muka. The gesture was more than enough to put a beautiful smile on her face. Pero nang may maalala ay napamulagat si Audrey. Napabangon siya sa kama at tumingin sa orasan sa bedside table. It was already 8 in the morning. Huli na siya sa morning routine niya. Oh no, baby! Gutom ka na ba? Hinawakan niya ang kamay nito. Linggo, pero hindi ibig sabihin ay kailangan niya magpahinga ng matagal. Kailangan siya ng kanyang mag-ama. Kahit may mga katulong sa bahay na maari magluto, ay palagi siya nakikialam sa mga ito. May pagkapihikan at maarte kasi si Nimbus sa pagkain. Madalas ay hindi ito kumakain ng pagkaing luto ng iba. I'm sorry, hinaplos ni Audrey ang mukha ng anak. It's okay, Mom. Nakapagluto na po si Daddy. Hindi pa lang po ako nakain kasi gusto ko po na magkasama-sama tayong kumain. Hinihintay ka po namin gumising, paliwanag ng anak. Napatingin siya sa pinto at nakita nakatayo roon si Nimbus. Nakatingin sa kanya na waring sinasabing siya na lang hinihintay. Oh, tanging nasabi na lang niya. Napaisip si Audrey kung kailan natuto magluto si Nimbus, pero mas napaisip kung bakit kinakailangan gawin iyon ng asawa. Pwede naman siya nitong gisingin para maipaghanda niya ang mga ito. Iyon ang gawain ng isang asawa, 'di ba? Gusto niyang patunayan kay Nimbus na kaya niya rin maging ganoon. Isama pa
Nasanay na siyang gawin iyon sa anak. Dagdag package lang si Nimbus sa pag-aasikaso sa kanya. But nevertheless, nag-e-enjoy rin siya sa ginagawa. Niyaya siya ng anak at ni Nimbus na bumaba sa garden kung saan ipinapahanda ng mga ito ang breakfast. Pagdating doon, ay tuwang-tuwa ang anak na ipagmalaki ang luto ng ama. "Mommy, look at Daddy's sunny side up egg. Hindi basag ang yelo. Daddy's good in cooking po pala." Tiningnan ni Audrey ang niluto ni Nimbus at tama nga si Nimrod. Maganda ang pagkakaluto ng itlog at hindi basag ang dilaw sa gitna. Favorite kasi ni Nimrod ang ganoong klase ng itlog at kapag hindi niya napaperfect ang pagluluto ng sunny side up ay nagrereklamo ito. Bukod sa itlog ay may pinirito rin na hotdog at bacon. Tama lang din ang pagkakaluto ng dalawa pang ulam. "Wow, ang galingan ni Daddy!" Sang-ayon naman niya sa anak. Tiningnan niya si Nimbus pagkatapos. Nagkamot ito ng ulo na parang teenage schoolboy na nag-uumpisang manligaw pero hindi alam ang gagawin. "I'm sorry, ito lang ang kaya kong lutuin." "Anong kailangang i-sorry? This is great, Nimbus. Thank you," sabi ni Audrey at niyaya ng kumain ang mag-ama sa garden. Nakaset na ang table at tanging ang mga kakainin na lang hinihintay. Nanaba ang puso ni Audrey sa nangyari ngayong umaga. Hindi niya inaasahan iyon, kagaya na lang ng mga hindi inaasahan na pangyayari sa buhay niya sa nakalipas sa linggo. Hindi siya mahilig mag-take ng risk, pero masaya siya na ginawa iyon ni Nimbus para sa pamilya nila, para sa relasyon nila mag-asawa. Lalo pang nanaba ang kanyang puso nang makita kung paano asikasuhin ni Nimbus si Nimrod na naging magana sa pagkain dahil sa ginagawa nito. Sandali nagulat pa si Audrey nang pati siya ay asikasuhin ni Nimbus sa pagkain. Nilagyan ng asawa ng ulam ang pinggan niya. Pagkatapos pa niyon, ay nilagyan naman nito ng orange juice ang baso niya na paborito niyang inumin tuwing almusal. Kahit ilang linggo na iyong ginagawa ni Nimbus, ay hindi pa rin niya maiwasang mag-init ang mga pisngi. She always found this gesture of Nimbus sweet. Tama talaga siya na nagpadala sa damdamin at nagtiwala kay Nimbus. Sumuko si Audrey kay Nimbus, hindi lang dahil sa tawag ng katawan, kung hindi dahil gusto niya magtiwala rito, na kahit may hinala siya na pisikal na relasyon lang ang mas maibibigay ng asawa, pwede pa rin siyang umasa na may makukuha rito. Sa kabila ng lahat ay mahal pa rin niya si Nimbus, kaya gusto niya mag-take ng risk. Hindi naman kasi siya talaga galit sa asawa. Kung tutuusin nga, ay dapat na humingi siya ng tawad dito. Dapat siya maghabol dahil siya ang may kasalanan. Pero hindi niya magawa dahil bukod sa natatakot, may kasalanan din ito sa kanya. Kasalanan hanggang ngayon ay hindi pa rin niya kasigurado kung sinadya ba ni Nimbus o sadyang tinadhana lang talaga na mangyari. Pero hindi na iniisip ni Audrey ang mga iyon ngayon. Nandito na si Nimbus sa tabi nila ng anak. Bumabawi sa mga taong wala ito sa tabi niya. Para sa kanya at sapat na iyon. Sapat na rin na kahit hindi siya sabihan ng mga salitang mahal kita, nakikita naman niya na pinapahalagahan siya nito. Kahit sa mga ganoong bagay lang ay masaya na siya. At least, tinutupad ni Nimbus ang sinabi kahit papaano. Pagkatapos sa pagsilbihan ni Nimbus ay napatingin siya sa kanyang anak. Ang dahilan kung bakit siya napalapit sa unang lalaking minahal at hanggang ngayon ay minamahal pa rin. Sa ilang linggong pagsasama nila bilang isang pamilya, ay nakikita niya ang matinding pagbabago sa anak. Noon ay madalas sa tahimik lang si Nimrod at tila magiging seryosong tao paglaki kagaya ng ama. Pero ngayon ay madalas na magsalita ito at nakangiti. Mukhang masayang masaya sa nangyayaring pagbabago sa buhay nito. Halos wala na tuloy mahihiling pa si Audrey. Sa ngayon, "I'll miss seeing you this happy, Mommy." Biglang wika ni Nimrod nang magkasalubong ang tingin nila. Kumunot ang noo ni Nimbus. Napataas din ang isang kilay. "Why? Aalis ba ang mommy mo?" Tumingin ito sa kanya. Tumango si Nimrod. Nagpaliwanag naman si Audrey. "May pupuntahan akong convention bukas sa Cebu. 3 days akong mawawala." "How come ngayon ko lang nalaman?" "Kahapon ko lang nalaman. Hindi ko na naman nasabi sa'yo kagabi. Dahil nang dumating ka ay nagmamadaling." Hindi na ituloy ni Audrey ang sabihin nang maalalang kasama nilang anak sa hapag. Alam mo nang ibig kong sabihin, buong araw na wala si Nimbus sa bahay dahil sa negosyo. Ang alam niya
ay sa New York ito nakabase, pero dahil sa kanya mag-ina ay mas tinuon muna nito ang pansin sa negosyo ng Children Care Group of Companies sa Pilipinas para mas makasama sila. Gustuhin man kasi ni Nimbus na dalhin sila mag-ina sa New York ay hindi pa pwede ngayon. Gusto raw muna nitong patapusin ang school year ni Nimrod para hindi magulo ang pag-aaral ng anak. Kapag daw natapos si Nimrod ang school year at magpahiwatig ng kagustuhang manirahan sa ibang bansa, saka lang daw muna magdedesisyon si Nimbus kung ano ang magiging home base nila. Hindi naman daw kasi malulugi ang kumpanya dahil hindi lang naman ito ang humahawak niyon. Dahil magkakasama araw-araw ay talagang nagkakalapit sila ni Nimbus. At kahit umaalis ito sa araw para sa trabaho, ay hindi nito nakakalimutang bumawi sa gabi para sa kanilang anak at para na rin sa kanya. Parang hindi mawala-wala ang pagnanasa ng asawa sa kanya. Every night, he also did business in bed with her, at dahil sa kasabikan nito kagabi ay hindi na niya na-open ang tungkol sa pagpunta sa convention. Hindi ba't napag-usapan na natin ang tungkol sa trabaho mo? Tumango si Audrey. Napag-usapan nila ni Nimbus na hindi muna siya tatanggap ng maraming kliyente dahil gusto nitong ituon niya ang pansin kay Nimrod. Gusto rin naman niya iyon dahil gusto niya makasama ang anak. Gusto niya masubaybayan ang paglaki nito. Pero hindi ibig sabihin niyon na ititigil na niya ang pagiging interior designer. Maglalaylo lang siya. Alam ko, pero isa itong prestigious event at maswerte ang mga interior designer na naiimbitahan rito, kaya napauo na ako. Saka naikwento mo sa akin na next week ay hindi ka naman magiging busy. Naisip ko na ikaw muna mag-alaga kay Nimrod. Hindi kasi gusto ni Nimbus na pabayaan na lang anak nila sa ibang tao, kahit sa yaya pa ng bata. Mahirap sa asawa ang magtiwala dahil na rin sa laki ng value nito sa lipunan. Ang sabi ni Nimbus ay marami ang nagtatangka sa buhay nito at natatakot ito na kapag pinabayaan nila ang anak sa ibang tao ay maaaring may gawing hindi maganda sa nag-iisang anak. Tumango si Nimbus. Nakahinga naman si Audrey ng maluwag nang maintindihan nito iyon. Nang matapos na mag-usap ay tumayo si Nimrod sa kinauupuan at lumapit sa kanya. Niyakap siya nito. I'll really miss you, Mommy. Call me every day, okay? I'll miss you too, baby. Of course I will. Pangako niya at hinalikan pa ito sa noo. Mamimiss nga ni Audrey ang anak dahil ilang linggo nang halos hindi sila mapaghiwalay dahil hindi ganoon nagtatrabaho maninibago siya na wala si Nimrod sa paligid. Hindi man iyon ang unang beses na iniwan ng anak ng ilang araw mamimiss pa rin niya ito, pero alam niya na bukod kay Nimrod ay mamimiss din niya si Nimbus. Kung sana nga lang ay kagaya ng anak ay ganoon din ang nararamdaman ng asawa sa pag-alis niya. Pero bakit pa ba siya hihiling ng malaki? Dapat makontento na siya sa kayang ibigay ni Nimbus sa kanya. For richer or for poorer, for sickness and in health, till death do us part. Alam ni Audrey na kulang na lang ay ngumuwi si Nimbus para ipakita sa kanya at sa lahat ng tao sa paligid ang pagkainis. Habang binibigkas ang mga salitang iyon, hindi naman niya ito masisisi. Lahat din ng mga tao ay napapangiwi nang malamang ikakasal silang dalawa. It was awkward. It was considered incest for them. Ganoon pa man ay ipinilit iyon ng kanilang mga magulang dahil na rin sa ginawa niya. Nakaramdam ng pagsisisi si Audrey sa ginawa. Gusto niya si Nimbus. Gusto niya ito mapa sa kanya. Her love may be called selfish, but she didn't care. Ganoon niya kamahal si Nimbus. Hindi niya kaya mapunta ito kay Kra, kaya nahalikan siya nito. Sa halip na itaboy ay ipinilit pa niyang sarili rito. Umiibig lang siya kaya nagawa niya iyon. Pero dahil naging masyadong malalim iyon, hindi na niya naisip ang consequences ng ginawa. Inatake sa puso ang kanyang ina at sobrang nagalit ang kanyang ama kaya gumawa ito ng ganitong desisyon. Hindi naisip ni Audrey na maaaring dumating sa ganito, pero ginusto rin naman niya na makasal kay Nimbus. Hindi lang sa ngayon. Ang orihinal na plano niya ay ang akitan lang ito sa paniniwalang kapag nagawa iyon, makikita na siya ni Nimbus bilang babae at mapapalapit na sa kanya at mamahalin na rin ito. Pero hindi ganoon ang nangyari. He was forced to marry her and he felt so bad about it. Masama kay Nimbus ang nangyari, pero may ikinabuti sa kanya. Pero mas malaki ang kinasama niyon. Nasaktan niya ng husto ang mga magulang dahilan para magkasakit pa ang ina.
2 linggo rin ito nasa hospital at ilang araw pa lang na nakalabas ay ikinasal sila ni Nimbus. Simple lang ang kasal at pili lang ang dumalo. Maganda naman iyon at marami ay nagsasabi maganda rin siya sa araw na iyon. Pero hindi para kay Nimbus. Bigo si Audrey. Kailanman ay hindi magtatagumpay ang isa makasariling pag-ibig. Mas nakasama pa iyon sa mga tao sa paligid niya. Sa halip na maging masaya ay naging malungkot si Audrey sa nangyari. Hindi sila nag-honeymoon ni Nimbus dahil pagkatapos ng kasal ay lumipad na agad ito pabalik sa Harvard. Iniwan siya nito sa mga magulang na alam niyang namumuhi rin sa kanya. Hindi niya kasi maatim na si Nimbus ang parusahan ng mga ito. Inamin niya ang kasalanan dahilan para magalit ang mga magulang sa kanya. Sinubukan niyang ituon na lang ang pansin sa pag-aalaga sa ina. Pero sa halip na umayos ay lalong sumama ang lagay nito. 1 linggong pagkatapos ng kasal ay namatay ito. Nagkaroon ng komplikasyon ang puso nito at hindi iyon kinaya ng ina. Kasalanan mong lahat ito, Audrey. Paulit-ulit siyang sinisisi ng ama sa pagkawala ng ina. Kahit siya ay ganoon din ang nararamdaman. Pero ang ama ang pinakanasaktan sa nangyari dahilan para pabayaan nito ang sarili. And a few days after, they found him in bed and was not breathing anymore. Hingal na hingal si Audrey nang mapanaginipan ang tungkol sa naging consequences ng ginawa noon. Masaya siya na dumating si Nimrod sa buhay niya, pero marami ring sakit ang idinulot niyon. Marami siyang sakit na pinagdaanan at isa na roon ang pagkawala ng mga magulang. Sinubukan niyang bumangon dahil pakiramdam niya ay hindi siya makahinga, pero bago pa magawang tumayo ay may bisig na nagpabalik sa kanya. Napapitlag siya sa ginawa ni Nimbus. Pinababalik siya nito sa kama. Unti-unti itong nagdilat ng mga mata. Nang dahil doon, ay nakita nito ang anyo niya. Bakit tila kinakabahan ka? May problema ba? Nakaramdam si Audrey ng concern sa boses ni Nimbus. Sandali siyang napatitig sa asawa. Bakit nito ginagawa iyon? Hindi ba dapat ang marinig lang niya ay concern ni Nimbus sa anak niya? Pero ngayon ay tila nag-aalala ito sa kanya. Kaya parang gusto niyang umasa na nag-uumpisa na rin itong pahalagahan siya. Pinilit ni Audrey na umiling. Ayaw niyang ipahalata ang problema. Kapag inamin niya ang tungkol sa panaginip, siguradong masisira niyon ang kung anong mayroon sila ngayon. Hindi man masabi ni Nimbus, nararamdaman niya na unti-unti na rin siya nitong pinapahalagahan. Siguro ay pulos sa kama lang sila madalas na nagkakalapit, pero nakikita niya sa mga kilos at galaw ng asawa na may halaga rin siya rito. Ayaw niyang mawala uli ang mga iyon kapag sinabi ang mga alaalang pwede makakapagpabago sa mga ikinikilos nito. Serious, mukhang bothered ka. Hindi pa rin ito tumigil sa pag-uusisa. Care to tell me about it? Nag-isip si Audrey nang pwedeng idadahilan na lang. Wala, naisip ko si Nimrod. Tumaas ang isang kilay nito. At ako? Tumitig siya kay Nimbus. Seryoso ba na itinatanong nito iyon? Pero sa pagkakataong iyon, gusto niya magsalita ng katotohanan. Siyempre, ikaw rin, ngumiti ito. The sight melted Audrey's heart. Niyakap siya ni Nimbus at inumpisahan halikan. Bahagya siyang nanlumo na hindi siya makarinig ng verbal na tugon mula sa asawa. Pero sa bawat galaw nito, nararamdaman niyang kagaya ni Nimrod ay mamimiss din siya ng ama ng kanyang anak. And they said, action speaks louder than words. Para sa isang babaeng marami nagawang kasalanan noon, dapat ay makontento na lang talaga siya. Dahil ang mga sakit na nararamdaman ay kulang pang pambayad sa makasarili niyang pag-ibig noon. Napatigil si Nimbus sa pagbabasa nang mapansin ang oras sa laptop. Pasado 3:00 na. Dapat ay kanina pa nakauwi ang anak niya na ipinasundo sa kaibigang si Riker. Natali kasi siya sa trabaho kahit nasa bahay lang siya. Nagkaproblema sa negosyo nila sa New York kung saan siya ang head at kailangang asikasuhin iyon kahit by online man lang. Kahit gabi na sa mga ito ay sinisikap niyang ayusin ang mga iyon para bukas ng umaga ay wala nang poproblemahin. Nang tawagan niya ang kaibigang si Riker ay pumayag ito mag-alaga muna sa anak niya dahil hindi naman ganoong abala. Bilyonaryo siya kaya kailangan niyang ingatan ang anak.
Ayaw niyang ipagkatiwala ang mga bata sa mga basta-bastang tao lang, kaya kinausap niya si Riker. May security team na rin siyang itinalaga sa anak, pati na rin kay Audrey. Pero hindi pa rin siya komportable ipagkatiwala si Nimrod sa ibang tao dahil napakabata nito. Akmang kukunin na niya ang cellphone para tawagan si Riker. Nang bumukas ang pinto ng study room, iniluwa niyon si Nimrod. "Daddy, I'm home!" Sigaw nito at niyakap siya. Itinigil niya ang ginagawa para kumustahin ito. "Okay naman po, Daddy. Medyo naninibago lang po." Pinaglipat-lipat ni Nimrod ang tingin sa mga lalaking kasunod nito. Kahit si Nimbus ay naninibago nang makitang hindi lang si Riker ang kasunod ng anak. Nandoon din ang kaibigan ng niyang sina Blake at Jonas. Sa pagkakaalam niya ay nasa Italy pa rin si Blake dahil may project itong ginagawa na hindi sinasabi sa kanila. At nang dahil doon ay matagal-tagal daw sigurong hindi makikipagkita sa kanila base sa huli nilang pag-uusap. Si Jonas naman ay wala ring pasabi na nasa Pilipinas pala. "Nanibago sa akin ang iyong iho, Nimbus." Tatawa-tawa si Jonas. "Paano? Kanina mo pa hinihiritan ng paggamit mo ng Spanish language. Malakas talagang tama ng kaibigan nating to." Wika naman ni Riker. "Totoo ba iyon, Nimrod?" Tanong ni Nimbus. Tumango ang bata. "At pinipilit din po nila ako magsalita ng Greek dahil bihasa raw po kayo doon ni Mommy." "Oh, hindi ako kasali dyan. Akong pinakatahimik sa ating tatlo." Defensive na wika naman ni Blake. "May sinasabi ka ba na kasama ka sa amin?" "Pwedeng kami lang dalawa ni Jonas," ang tinutukoy niya. Wrong use of words lang si Nimrod. "Nimbus, na-intimidate lang siya sa kagwapuhan ko kaya sinabi niya iyon. Si Jonas lang talaga ang nang-aasar sa kanya." Saad ni Riker. Umiiling-iling na lang si Nimrod. Okay. Pero bakit nandito kayong dalawa? Ang akala ko ay... Bakit? May batas na ba na bawal kami sa Pilipinas ngayon? Ngising-ngising wika ni Jonas. Maloko rin si Jonas kagaya ni Riker. Napansin ni Nimbus na parang may nagbago kay Jonas. Madalas ay clean cut lang ang gupit ng buhok nito dahil gwapo raw itong tignan kapag ganoon. Maayos pa rin naman ang buhok ni Jonas, kaya lang ay napunan niya ang tila may pinahabang ibang buhok na nasa likod niyon. "May binibisita ako dito ngayon." Sa sinabi ay napatingin ito sa relo. "Teka pare, gaano ba kalayo ang Concept Institute dito sa bahay nyo?" Kumunot ang noo ni Nimbus. "Anong gagawin mo sa Concept? May bibisitahin lang ako." 4 pa naman ang labas niya, kaya hindi naman siguro ako malilate. "Sa balagtas pa yon, malamang late ka na, kahit umalis ka pa ngayon." Nanlaki ang mga mata ni Jonas. "What?" Napamulaga na tingin kay Riker. "Damn you! Sabi mo malapit lang." Tumawa lang si Riker. Mukhang pinaglaruan nito sa Jonas, pero bago pa man sila makaimik, ay lumarga na ng alis sa Jonas. Mukhang may importante itong pupuntahan. Naiwan silang 4 sa study room. "At ikaw, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Nimbus kay Blake. "Mainistok yan dito sa Pilipinas. Model," nakangising sagot ni Riker. "Hey, I'm not stalking that model. I'm just persuading." Hindi tinuloy ni Blake ang sasabihin at hinawakan ng kamay ni Nimrod. "Boy, sabi mo sa akin na meron kang artwork na assignment, right? Pwede kitang tulungan." Nagniningning ang mga mata ni Nimrod. Mukhang sa tatlo ay si Blake ang nagustuhan ng anak. Hindi kasi madaldal at mapang-asar si Blake. Sa kanilang 6 kasi, silang dalawa ni Blake ang madalas na hindi nagsasalita. "Talaga po?" Tumango si Blake at iginiya ang anak sa ibang lugar para maturuan. Mukhang iniiwasan nito ang topic kanina. Hinayaan na lang ni Nimrod ang mga ito dahil kung may art assignment ang anak ay talagang hindi niya ito matuturuan. It was his least favorite subject. Natira sila ni Riker sa study room. "Mukhang hiyang na hiyang ka sa pagiging ama ha?" Puna nito. "Kapag naging ama ka na, malalaman mo rin ang feeling." Nakangising wika niya. "Bata pa ako, saka maingat ako." Paalala ni Riker. "But anyway, kumusta naman ang buhay may asawa? Mukhang pati iyon ay kinahihiyang mo na rin ah. Kahit nandito kaming ilang kaibigan mo sa Pilipinas ay hindi mo na kami kinakausap. Saka naikwento rin sa akin kanina ng anak mo na ang sweet nyo raw na mag-asawa." Tumaas ang isang kilay ni Nimbus. Sinabi niya ba yan ng kusa? O inisyoso mo siya? Hindi gaanong makwento ang anak mo,
kaya alam mo ng sagot. Napakadadal mo talaga, Riker. Umisi lang ito. Nagtatanong din kasi si Alaric. Alam mo naman, curious kung itinuloy mo ba ang mungkahi namin sa'yo. Pero base sa sinabi ng anak mo, mukhang sinunod mo nga. Lumawak ang ngiti nito. So anong feeling? Umiling-iling siya. Wala akong panahon para sa mga bagay na ito. Alam mo namang may problema sa childcare. Ito muna ang asikasuhin ko. Wika ni Nimbus at ibinalik ang tingin sa laptop. Pero dahil pinaalala ni Riker si Audrey ay hindi na niya magawang ibalik ang konsentrasyon. Habang nakatingin sa laptop ay ang asawa nakikita sa halip na ang mga binabasa at inaayos kanina. For all I know, kaya hindi mo pa rin tapos hanggang ngayon ang problema sa childcare ay dahil namimiss mo na ang asawa mo. Nasabi rin pala ni Nimrod kanina na nasa Cebu si Audrey at namimiss daw niya ang mommy niya. Ikaw ba? Namimiss mo rin siya? Gustong maasar ni Nimbus sa mga ibinibintang at tanong ni Riker. Tama kasi ito. Kung tutuusin, ay madali lang ang problema sa sisi ngayon. At tapos na dapat niya iyon before lunch. Pero dahil kanina pa distracted sa katotohanang malayo sa kanyang asawa, ay hindi siya makapag-concentrate. Gusto niya iyon. Bakit ko siya pipigilan? Nagliwanag ang mukha ni Riker. Aha! Ibig sabihin ba nito ay... Ayaw kong pag-usapan muna ang tungkol dito, Riker. Magulo pa rin ang isip ko pag-iiwas niya ng usapan. Tama ako, hinayaan mong lumipas ang 7 taon para sa inyong dalawa, para sa inyong pamilya. Kailangan mo na mag-decide. It's just a month, Riker. Mahirap nga sa akin ang pakikisama ko kay Audrey pero kinakaya ko at nag-e-enjoy ka rin naman. Aminin mo, ngayon lang kita nakitang ganito ka-distracted. Kung wala ka nararamdaman sa kanya, hindi ka magiging ganito. Fine, I'm in lust with her. Masaya ka na ba? Iritadong pag-amin niya. Totoo naman iyon, pero tila may mali pa rin. Kumibot-kibot ang mga labi ni Riker. Hindi pa, hindi kasi magandang pakinggan. Naihilamos niya ang kamay sa muka. Bakit mo ba ginagawa sa akin ito, Riker? Simple lang naman, dahil gusto kita maging masaya. Natigilan si Nimbus sa sinabi ng kaibigan. Madaldal si Riker at affectionate na tao. Pero mang sinabi nitong iyon ay tila nakapagpabago sa kanya. Kailanman ay wala pang tao ang nagsabi sa kanya ng mga ganoong bagay. Kaya nga sa loob ng maraming taon ay nanatili siya magagalitin at tila walang pakialam sa mundo. Sa ating anim, isa ka sa may pinakamabigat na pinagdaanan, Nimbus. Siyempre, dahil kaibigan kita, gusto ka namin na maging masaya. At sa nakikita ko sa ngayon, ay alam ko na masaya ka. Sa mga sinabi ng anak mo, nararamdaman ko na may nararamdaman ka rin kay Audrey. Siguro nga ay niloko ka niya noon, sinet up, pero ginawa niya lang iyon kasi mahal ka niya. Gusto niyang pansinin mo siya, pero para pahirapan siya ay iniwan mo siya. Alam ko kung ano ang pakiramdam ng maiwan, dahil iyon ang ginawa sa akin ng mga magulang ko. Napakasakit nun, pero sa kabila ng ginawa mo sa kanya, binalikan ka pa rin niya kahit kaya niyang labanan ka. Pinatawad ka niya sa kabila ng hirap ng pinagdaanan niya sa nakalipas sa 7 taon. Nasa nakalipas sa 7 taong iyon na hindi mo lang siyang dinalaw. Hindi ko kasalanan kung bakit hindi ko nalaman agad na nagkaanak kami. Kung alam ko lang, di ko siya iiwan. Pero hinayaan mo lang siyang imbestigahan ng taong akala mo ay ginagawang trabaho mo. Ni personal na pagkita ay hindi mo ginawa. Masyado kang binulag ng galit mo. At anong kinalabasan nun? 7 wasted years. Kaya kung ako sa'yo, Nimbus, hindi ko na paiiralin ang galit ko. Dahil wala namang mabuting idudulot sa'yo yun. Pasasakitan ka lang na nakaraan. Iyon lang at umalis na mula sa pagsasermon sa kanya si Riker. Naiwan tuloy na napaisip si Nimbus sa study room. Kagaya noong una, ay naapektuhan na naman siya sa mga sermon nito. Magkaiba kasi ang line of thinking nila ng kaibigan. Madalas ay dinadaan niya sa galit ang mga desisyon. Siguro ay dahil na rin iyon sa mga nangyari noong kabataan niya. Palaging mainit ang ulo niya at nami-misinterpret siya ng mga tao dahil sa ugaling iyon. Samantalang si Riker, kahit iniwan ng mga magulang noong bata pa sa bahay ampunan, ay nag-iba ang life perspective dahil na rin sa mga umampon dito. Mahal na mahal ito na mag-asawang Koreano na umampon sa kaibigan. Lahat ng pagmamahal ay naibigay dito. 7 wasted years.
Iyon nga ang nangyari sa 7 taon na hindi nalaman ni Nimbus ang existence ng anak niya. Kung sana nga lang ay hindi niya pinairal ang galit. Kung sana, kahit papaano, ay sinundan niya si Audrey ng personal. Hindi siguro siya mapaglilihiman, pero lalong natigilan si Nimbus nang maalala ang tungkol sa dahilan kung bakit hindi niya nalaman ang existence ng anak. Samantalang pinasusundan naman niya ito sa asawa ng dati nag-alaga. Mukhang hindi talaga sinadya ni Audrey na itago sa kanyang anak. Napaisip siya, ginagawa ba talaga ni Adolf ang mga tungkulin nito sa nakalipas na mga taon? Bakit hindi nito ipinaalam ang tungkol sa anak niya, samantalang halos buwan-buwan ay humihingi siya ng update dito tungkol kay Audrey? Pinapadalhan pa nga siya nito ng larawan ng babae paminsan-minsan, pero ang tanging sinasabi lang nito sa kanya ay ang tungkol sa update sa trabaho ni Audrey. At mukhang maayos naman daw ang buhay nito kahit hindi ipinagpatuloy pa ang pag-aaral sa France at ninais na lang na makasama ang kaibigan sa Pilipinas. Nasa ganoon ang pag-iisip si Nimbus nang makita ang suitcase sa tabi ng laptop. Naalala niyang nailagay pala roon ang sulat na ipinadala sa kanya ni Adolf bago ito mamatay. Dahil sa dami na nangyari sa nakalipas na mga linggo ay hindi na niya iyon napagtuunan ng pansin. Pinaasikaso na lang niya sa secretary ang naisip na maaring nilalaman niyon. Maari kaya nandoon ang sagot kung bakit hindi sinabi ni Adolf ang existence ng kanyang anak? Napakunot noo siya habang binabasa ang sulat. Napatiim naman ang mga bagang niya nang matapos iyon. Napakunot noo si Audrey nang hindi sagutin ni Nimbus ang tawag niya. Iyon ang unang pagtawag niya sa asawa ngayong araw. Alam niyang kasakasama nito si Nicolo kaya itong tinawagan. Gusto niya makausap ang kanyang anak. Dahil masyado siya naging abala sa convention ay hindi niya pa ito nakakausap. Kahit ngayong gabi abala rin siya. Pero dahil miss na ang anak ay gusto itong kausapin. Magaganap ngayong gabi ang isang party. Magsisimula na ang party pero naisip muna ni Audrey na tawagan ang anak bago siya pumunta. Sigurado kasing kapag natapos ang party ay malamang natulog na si Nimrod. Ganoon pa man ay hindi tumigil si Audrey sa pag-contact sa anak. Baka naman busy lang si Nimbus kaya hindi nito nagagawang sagutin ang tawag. Naisip niyang tignan ang kanyang messenger account. Nagbabaka sakaling online si Nimbus. Kapag out of town siya ay madalas na doon niya kinakausap ang anak. Tinuruan na niya ito ng gumamit niyon para sa mga ganoong klase ng purposes. May sarili itong iPad kaya madali lang iyon. Alam din niya na madalas na online si Nimrod ng ganoong oras dahil protocol niya na kapag tapos na ito sa assignment ay pwede na maglaro. Madalas naman ay maaga nitong tinatapos ang mga schoolwork. Mukhang sinuwerte si Audrey dahil online nga si Nimrod. Tinawagan niya ang anak at mabilis sa sinagot nito iyon. He also opened his camera. Pero lalo napakunot noo si Audrey na makita hindi lang mukha ni Nimrod ang nakita. Hindi rin iyon si Nimbus. Sa halip na kumustahin ng anak ay ibang kanyang nasabi. Riker, anong ginagawa mo dyan? Kilala niya si Riker at ang iba pang kaibigan ni Nimbus. Bukod sa nakikita niya ito sa mga business magazine kasama ng asawa, ay minsan na rin nadala ni Nimbus ang mga kaibigan sa bahay nila sa Greece para magbakasyon noong bata pa sila. Silang 6 na magkakaibigan ang magkakasosyo sa negosyo na ipinangalan nila sa bahay ampunan na pinagmulan ito ng childcare companies. Dahil pare-parehong may shares ang 6 sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, binansagan ng mga itong bilang world-class billionaires. World-class dahil na rin sa iba't ibang bansa kung saan napunta ang 6. Annyeonghaseyo! Nandito ako sa bahay nyo dahil ako nag-aalaga kay Nimbus. I hope you don't mind, ngumiti si Riker. Mukhang masaya ang binata na alagaan ng kanyang anak. May tiwala siya kay Riker dahil kahit kilala sa pagiging makulit at madaldal ay mabait naman ito. Noon nga ay madalas na ang binata ang mas kumakausap sa kanya kaysa sa 5 pang kaibigan ni Nimbus dahil sadya talaga ito madaldal. It's okay. Pero ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ka nandyan. Si Nimbus, huwag ka mag-alala. Maayos naman dito si Nimrod. Nag-e-enjoy nga siya sa akin, diba? Tiningnan pa nito si Nimrod. Pero medyo nagduda siya nang tumaas ang isang kilay ng kanyang anak. Uy, mag-aalala ang mami mo. Umuo ka naman. Umismed si Nimrod. Ang kulit niya po, mami. Pero okay lang naman po. Namimiss ko lang po kayo ni Daddy.
First night ko po na hindi kayo makakasamang dalawa sa pagtulog. I miss you too, baby. But I'll be back soon. Pero teka, nasaan nga ba talaga ang daddy mo? Bakit? Naputos sa pagsasalita si Audrey nang makarinig ng katok sa pinto. Wait lang ha, titingnan ko muna kung sino kumakatok. Pagpapaalam niya sa anak. Sa isip-isip kasi niya ay maaaring si Ryan iyon, ang isa sa mga nakilalang interior designer kanina sa convention at nagpresenta maging date niya ngayon sa party. Sasabihan lang muna niya ito na pagbigyan siya ng ilang minuto para makausap pa ang anak. Pero nagulat si Audrey nang hindi si Ryan ang napagbuksan ng pinto ng hotel room niya. Ang lalaking pinag-uusapan nilang tatlo ni Nimrod at Riker. Nimbus, anong ginagawa mo rito? Sa halip na sagutin ng salita, isinagot siya ni Nimbus ng halik. He kissed her passionately. While kissing, he murmured something. I've missed you. Tumalon yata ang puso ni Audrey sa narinig. Nagkaroon ng katuparan ang nahiling niya noon. Nang matapos ang halik, ay tiningnan siya ng asawa mula ulo hanggang paa. Saan ka pupunta? Oh, may party kami ngayong gabi. Pero bago iyon, ay kinukumusta ko muna si Nimrod. Hindi na pinatapos si Nimbus ang sinasabi niya at tumiretso sa loob ng kwarto. Kinuha nito ang iPad niya at nakipag-usap kina Riker at Nimrod. Narinig pa niya ang masayang boses ng anak nang makita ang ama. Lumapit siya at sabay sila ni Nimbus na nakipag-video chat sa anak. Tuwang-tuwa naman si Nimrod na makita silang dalawa. Ganoon din si Riker na mukhang nagustuhan na magkasama sila ngayong mag-asawa. Nang matapos ang video chat ay nagsalita si Nimbus sa kanya. Iniwan ko muna si Nimbus kay Riker. Nandoon din si Blake kaya sigurado akong mataas ang security ng anak natin. And I do trust them. I hope it is okay with you. Tumango si Audrey. Paano hindi magiging okay iyon sa kanya kung iyon ang magiging paraan para magkasama sila ngayon ng asawa? At nagbibigay rin ng pag-asa sa puso niya na hindi lang talaga sa responsibilidad kung bakit siya nito pinuntahan. Hinalikan muli siya ni Nimbus. Tumugon siya sa mga galaw nito. You're so beautiful tonight. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na halikan ka. Nang maramdamang palalim na ng palalim ang mga halik nito, ay saka siya natilihan. Naalala niya ang tungkol sa party. Pinatigil niya si Nimbus sa ginagawa. Nimbus, may party akong pupuntahan. Importante ba talaga? Mas importante pa dito? Nagpatuloy ang asawa sa paghalik. Napaungot siya sa ginawa ni Nimbus pero hindi niya hinayaang magtagumpay ito. Importante sa akin ang party. Hindi lang iyon party para sa aming mga interior designers. Marami ring guest doon na maari maging malaking client namin. Napabuntong hininga ito sa pagpipigil niya. Fine. Sandali pang natigilan si Audrey nang basta na lang ito sumang-ayon. Hindi ganoon ang Nimbus na nakilala niya. Matigas ang ulo nito. Arugante. Palaging gusto na ito ang masusunod. Ngayon, sa sinabi niyang iyon, ay basta na lang niya ito napapayag. Pero gusto kong sumama sa party. Tumayo si Nimbus at inayos ang sarili. Umiling si Audrey. Saka kinagat ang ibabang bahagi ng labi. I'm sorry, Nimbus. May date na kasi ako. Nagdilim ang mukha nito. Nakikipag-date ka sa ibang lalaki, ganoong kasal na tayo? Don't get this wrong. Hindi ko naman alam na susundan mo ko rito, kaya pumayag ako. But it is only a friendly date. Kahit na! Galit na galit si Nimbus. Hindi na niya matandaan kung kailan ang huling beses na nakita ng ganoong ekspresyon ng binata. Umiwas ito ng tingin. I feel betrayed. Pumunta ako rito dahil sinabi mo na mamimiss mo ako kagabi. Ayoko maramdaman mo iyon, kaya ginawa ko ito. Ngayon ay itong aabutan ko. Tumaas ang isang kilay ni Audrey. Sinabi ko na sa'yo na friendly date lang ito. Muli nitong sinalubong ang tingin niya. Nagsaselos ako. Nanlamig ang buong katawan ni Audrey sa narinig. Totoo bang naririnig niya? Sinimbus bang kasama niya ngayon? Now, he was feeling something towards her. Napapikit siya. Ang sarap yatang umasa ngayon nang mas higit pa. It just felt so good. Ganoon ang pakiramdam ni Nimbus habang hawak-hawak niya si Audrey. Dahil dumating at nag-inarte sa kaalamang may date pala ito ngayong gabi, kinansila nito ang appointment sa lalaki at siya ang ipinalit. Pumayag naman agad ang date nito na nalaman niyang hindi pala tunay na lalaki. Pakiramdam tuloy niya ay ang tanga na sinabi pang pinagsilosa niya ang lalaki.
but he was enraged. Ibang nararamdaman niya sa katotohanan kahit friendly date lang iyon. May kasama pa rin na ibang lalaki si Audrey. Hindi siya makakapayag. He felt possessive of her. At totoo ang sinasabi niya rito. Nagsaselo siya at masarap palang sabihin ang katotohanan dahil pakiramdam niya ay nawala ang tinik sa dibdib. Little by little, inasasabi na niya ang nararamdaman kay Audrey. And it felt great, holding her like this, dancing with her. May social ball ang party at isinayaw niya ang asawa. Kakaunti lang ang nagsasayaw at tila nakakahiya dahil isa sila sa mga center of attention. Ganoon pa man ay masaya si Nimbus sa ginagawa. Iyon ang unang beses na naging intimate sila na mag-asawa na wala sa kama. At kung masarap at kontento ang pakiramdam niya habang nagniniig sila, mas masarap pala ang pakiramdam ng ganoon lang sila. Just holding each other. Did not give a damn or care of what other people thought. Ibinaba ni Nimbus ang tingin kay Audrey. She was staring at him. May ningning sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pakiramdam niya ay natutunaw ang mga yelo sa puso niya sa pagtingin lang sa mga mata nito. Her eyes were so beautiful, and so she was tonight. Aminado na si Nimbus na physically attracted na siya sa asawa. Kung sana nga lamang ay kaya rin niyang aminin na higit pa doon ang nararamdaman. It would take time. Ganoon ang nasa isip ni Nimbus kapag gusto na niya magdesisyon. Kagaya na lang ng gustong gawin ni Riker na gawin niya. Pero ganoon pa man, alam niya sa puso na may nararamdaman na talaga siya kay Audrey. At mas malaki iyon kaysa sa galit at pagmamanipula na ginawa nito sa kanya 7 taon na nakakaraan. Tila tinutunaw rin na nararamdamang iyon ang galit niya. Dahil kung wala siyang nararamdaman sa asawa at ginagawa lang na pakisamahan, bakit ginusto niyang iwan ang anak sa mga kaibigan at sundan nito? Iyon ay dahil namimiss niya si Audrey. Alam niyang ganoon din ito sa kanya. Gusto niyang pagbigyan ng asawa. Ayaw niya itong malungkot. Hindi nga lang niya na isama ang anak dahil may pasok kinabukasan. Isama pa na parang mas okay yata na sila lang dalawa. Walang abala sa paglalambingan nila. Thank you for being here, Nimbus. Na-appreciate ko talaga iyon. Niyakap pa siya ng asawa. He hugged her back and planted a kiss on her temple. Iyon ang unang halik na ibinigay niya kay Audrey sa party at gusto pa niya. He tried to kiss her again and this time ay tumingkayad ito at hinalikan siya sa mga labi. Napangiti siya dahil sa ginawa ni Audrey. He caught and crushed her lips into his mouth. Tila oblivious sila sa paligid. Pero wala siyang pakialam. He liked kissing her. He loved it. You're a wicked tease. I'm turned on now. Bulgar na sabi niya nang maramdaman ng hard-on dahil lang sa ginawa ni Audrey. Lalo pa siyang na-turn on nang umisi ang asawa. Parang wala itong pakiramdam sa nararamdaman niya dahil hinalikan uli siya nito. Nang hindi na matiis ang nararamdaman ay napaungol si Nimbus at hinawakan ng kamay ni Audrey. Hinila niya ang asawa palabas ng party dahil bukod sa nakakahiya ang pagpipda nila sa gitna ng ball ay baka may makakita pa sa hard-on niya. Tatawa-tawa naman na sumunod ito sa kanya. Nang makalayo sila sa party at nakitang walang tao sa corridor na napuntahan ay pinagpatuloy nila ang paghahalikan. Willing naman na tumugon si Audrey sa ginagawa niya hanggang sa lumalim ang kanyang halik. Bumaba na iyon sa leeg nito and he wanted to ravish her right there. Nimbus, hindi pwede ito, sabi ni Audrey. Alam ko, honey, but I can't take this anymore. Sandaling tumingin siya sa paligid at nakita na may bumukas sa pinto. It was the hall's restroom. Napangisi siya nang may maisip. Come! Pagyaya niya kay Audrey, ipinasok ni Nimbus ang asawa sa restroom. Walang tao roon. Pumasok sila sa isang cubicle. He continued kissing her there. Naramdaman niyang tila namula si Audrey sa ginawa niya. Naging mabagal ang pagtugon nito na may pag-aalinlangan. Napatigil siya na magsalita ito. This is crazy, Nimbus. Alam ko, pero hindi na ako makapaghintay, honey. I want you now at malayo pang hotel room mo. Paliwanag niya at sinimulang halikan ulit si Audrey. Sa pagkakataong iyon ay tumugon ang asawa sa paraan na palaging ginagawa nito tuwing hinahalikan niya. It was intense, wild and daring. Lalo nagbaga ang pagnanasa niya. Nimbus claimed her inside the cubicle. Siniil niya ng halik ang mga ungol na pinakawalan nito. Wala namang pumapasok sa restroom kaya okay lang iyon.
But still, ayaw niyang mapahiya ang asawa kapag mayroon man na magtangkang pumasok. Sa sobrang pagmamadali kasi, ay nakalimutan na rin niya pati ang paglalak ng pinto. Bago siya matapos, ay kumawala si Audrey sa halik niya. Isinubsob nito ang mukha sa kanyang dibdib. Natigilan pa siya na magsalita ito. I love you. Dapat inakaramdam ng panlalamig si Nimbus sa narinig. Dapat inatakot din siya. Pero nakakatawang tila may nakita pa siyang liwanag sa mga sinabi ng asawa. He wanted to respond. Pero nagdadalawang isip siya. Hindi pa siya ganoon kasigurado sa nararamdaman. Ayaw niyang paasahin si Audrey sa bagay na alam niyang mahirap para sa kanya na ibigay. Pero ganoon pa man, ay gusto niyang iparamdam na pareho sila ng nararamdaman. Siniil niya ng halik ang pagtatapat nito. That was quite an experience. Ngingising-ngising sabi niya. Bago niyayang lumabas ang asawa, ngumiti lang si Audrey bilang tugon sa kanya. Mukhang masaya naman ito sa nangyari, pero hindi umabot ang ngitis sa mga mata nito na kinasanayan na niya sa nakalipas na mga linggo. Nakaramdam siya ng panlulumo sa nakitang ekspresyon ng asawa. Nasaktan siya sa kaalamang malungkot ito. Pero bago pa makapagpaliwanag si Nimbus, ay biglang bumukas ang pinto ng restroom. Pareho silang nagulantang ni Audrey sa nangyari. At hindi lang iyon dahil sa may nakahuli sa kanila. Hindi alam ni Nimbus kung coincidence lang ba ang magkikita-kita silang muli. Pero naramdaman niya na nanginig si Audrey sa nakilalang babae. But it was different from the expression of the woman in front of them. Ang laki ng ngiti ni Krusty lang. Nang sa wakas, pagkatapos ng 7 taon, ay mukhang pinagtagpo silang tatlo ng tadhana. I pick Mrs. Audrey Galanis Arambulo. Ngiti-ngiti pa si Krusty lang habang tinitignan si Audrey. Hindi niya maiwasang maasar sa ipinapakita ng babae. Halata nang aasar ito sa ginawa. Okay lang ba sa'yo yon, Audrey? Tanong ni Ryan, ang nakilala at dapat i-escort niya kagabi. Pangalawang araw ng convention at nagkaroon ng gallery kung saan invited ang ilan sa mga kilalang tao sa Pilipinas na nagnanais kumuha ng magaling na interior designer. Invited din ang ilang naging guests kagabi sa party at isa na roon si Kra. Si Krusty lang ang may-ari ng isang malaking furniture company sa Philippines. Iyon ang dahilan kung bakit invited ang babae sa event. Sumali rin ito sa isa sa mga activities ng convention. At iyon ay ang maghanap na interior designer para sa ipapatayo nitong bagong bahay. Hindi sigurado si Audrey kung nagustuhan talaga ni Kra ang mga project niya na naka-exhibit sa mga portfolio o sinadyang ginawa iyon. May nararamdaman siyang hindi maganda base na rin sa tinging ibinibigay nito sa kanya. Bakit naman hindi iyon susunggaban ni Audrey? Susog ni Linda, isa sa mga nakilala rin niyang interior designer sa convention. Balita ko ay isa iyon sa pinakamalaking bahay na may tatayo sa Pilipinas. At for sure, pagpepestahan iyon ng mga reporters. Kapag ganoon, syempre, makikita ang interior ng bahay. At kapag marami ang nagkagusto, malamang na dumami ang kliyente ni Audrey. Tama si Linda, magiging isang malaking project kay Audrey ang bahay ni Kra. Pero hindi niya maiwasang matakot. Lumapit si Kra sa table nila at inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap niya iyon at sinikap ng umiti habang tinitignan ang kabuuan nito. Ibang-ibang itsura ni Kra ngayon kaysa noon. Kung dati simple lang ito manamit at mukhang inosente, ngayon ay sopistikadang anyo. Isama pa na nakakaagaw atensyon ng hapit na bestida nito. She looked wild and daring. At kung dati ay naiinis na siya sa babae sa kabila ng kasimplihan at pagiging mukhang mabait, ngayon ay lalo pa siyang naiinis. She looked more beautiful than ever. Hindi sigurado si Audrey kung nai-insecure ba siya o dahil nakakaasar talaga ang hitsura ni Kra at mga ekspresyon ay binibigay nito kaya nakakaramdam siya na matakot. Nalaman niya na may asawa na ito pero hindi pa rin niya maiwasang matakot. Lalo na at kagabi ay sabay pa nila itong nakita ni Nimbus pagkatapos nila mag-makeout na mag-asawa sa banyo. Kagustuhan ba ng tadhana na pagtagpo-tagpuin muli sila ngayong masaya na siya kasama si Nimbus? Bakit kailangan pang bumalik ang nakaraan? Bakit kailangan pang bumalik ni Kra? Naramdaman ni Audrey na nagulat din si Nimbus sa pagkakakita sa dating nobya. Pero hanggang doon lang iyon.
Hindi naman na ito nagpakita ng interes sa babae, kaya alam niya na wala siyang dapat ikatakot at ika-insecure. Pero may nasasan siyang kakaiba kay Kra. Paano kung ngayon siya gantihan ng babae sa kasalanang nagawa noon? Sa itsura ni Kra ngayon, mukhang kayang-kaya nitong gawin iyon. Pero binaliwala ni Audrey ang mga naisip. Ano kung magtangka ito? Hindi siya kagaya ni Kra na mahina na iniwan na lang si Nimbus noon pagkatapos ng lahat. Kung hindi siya matapang, ay hindi siya makakasurvive sa 7 taon na halos walang sumuporta sa kanya. Tatanggapin na lang niya bilang isang challenge ang ginawa ng babae. After all, hindi niya ugaling tumanggi sa malaking kliyente. Kahit naman kasi sinusustentuhan na ng bukal sa loob ni Nimbus ang anak at mas maalwan na ang buhay nila ngayon kaysa noon, gusto pa rin niya maging maayos ang career. Naglalaylo lang siya pero hindi iyon dahilan para ma-miss niya ang ganitong klase ng oportunidad. Mag-aalas 5 na nang matapos ang convention. Wala silang activity ngayong gabi kaya libreng oras na iyon para kay Nimbus na hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Mukhang nasisiyahan naman sina Riker na mag-alaga sa anak kaya walang problema. Plano rin nila mag-asawa na libutin ng Cebu ngayong gabi. It was like a date. Naabutan ni Audrey ang asawa na nasa harap ng laptop sa hotel room niya. Maghapon lang itong nandoon. Ang sabi ni Nimbus ay susubukan nito magtrabaho habang nasa trabaho siya gamit ang laptop. Pinuon nga ang ginawa nito nang maabutan siya. Tinanong siya nito kung kumusta ang araw niya pagkatapos sa bigyan ng mainit na halik. Okay lang, hindi niya maitago ang kalungkutan sa tinig. Siyempre pa ay nagtaka ito. Napabuntong hininga muna siya bago nagkwento. Tinanggap ko ang alok ni Kra na maging interior designer ng bago niyang bahay. Kaya sa susunod na mga linggo ay malamang na magiging abala ko. Sandali itong nanahimik. I see, tiningnan niya si Nimbus. Mukhang malungkot ito. Ayaw ba nito na makipaglapit siya kay Kra? May problema ba, Nimbus? Wala naman. I'm just worried na sa pagiging abala mo ay mapapabayaan mo na si Nimrod at ako. Yan ang hindi mangyayari. Siyempre, ay gagawa pa rin ako ng paraan para magkaoras ako para sa inyo. Nagliwanag ang mukha nito. Talaga? Tumango si Audrey. Maya-maya, sinimula na naman siyang halikan ni Nimbus. Pagkatapos ay dinala sa kama. Para bang wala itong kasawa-sawa sa kanya at parehas lang sila ng nararamdaman. Gustong-gusto niya ang ginagawa nito kaya palagi siya nagpapaubaya. She loved it too, as much as she loved all of him. Mahal niya si Nimbus. Nagawa na niyang sabihin iyon. Hindi man siya nakakuha ng tugon kagabi na magtapat ay masaya na siya na hindi nito minasama ang pagtatapat niya. Nakita rin niya na masaya ito. Alam niyang mahirap para kay Nimbus na magsabi ng ganoon. Bilang halos kapatid na nito ay nakita niya kung paano ito lumaki at alam niya ang pinagdaanan ni Nimbus. Dahil din sa kasalanang ginagawa, alam niya hindi madali na magkaroon siya ng katugon mula sa asawa. Siyempre, ay magugustuhan niya na sabihin din iyon ni Nimbus sa kanya. Pero kaya niya maghintay, lalo na at hindi man masabi verbally, ramdam naman niya sa mga kilos ng asawa na pinapahalagahan siya nito. Na mahal siya nito. Mukhang lalo na magiging maayos ang relasyon nila ni Nimbus kaya hindi dapat siya natatakot. Wala akong dapat ikatakot. Pagkukumbinsi ni Audrey sa sarili. Inaasahan na ni Audrey na oobserbahan siya ni Kra habang nag-iisip ng mga gamit na maaring gamitin sa ibinigay na konsepto ng babae sa ipinapatayong bahay sa Tagaytay. Isang Parisian style na bahay ang gusto nitong ipagawa. Master ni Audrey ang ganoong klase ng style ng bahay kaya madali lang iyon sa kanya. Isang taon din kasi siya nag-aral sa Paris at kahit bata pa noon, kabisado niya ang ganoong klase ng estilo. Pero natreten siya sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Kra. Hindi naman lahat ng Parisian space ay kailangan gumamit ng pulang mga kagamitan. Pero nagbibigay ito ng pakiramdam ng delicious blend of passion. So I think we are going to buy a lot of red furniture and stuffs. Isama na rin natin ang mga carpet at rugs. Kailangan din nating tandaan na marami dapat tayong bilhin na ganito. Ito kasi magpoprotekta sa kahoy na sahig. Sa kabila noon, ang buong kabuuan nitong living room ay magiging komportable. Pag-discuss niya sa mga detalye. Tumango-tango ito. That's good.
I like your ideas. Masaya ako na ikaw ang napili ko para sa bago kong bahay. I trust you. May mapaglarong ngiti sa mga labi nito nang sabihin iyon. Napataas ang isang kilay ni Audrey sa sinabi ni Kra. Mahigit 1 oras na sila nag-uusap. Wala naman itong reklamo sa mga ginagawa at suggestions niya, pero naasar siya sa mga sinasabi nito. Para kasi may double meaning ang mga iyon. O sadyang nabibigyan lang niya ng kahulugan. Pero hindi, maiba talaga sa babae. At napatunayan iyon ni Audrey nang dugtungan nito ang huling sinabi. I trust you, kahit even na ikaw ang naging dahilan ng pagkawala sa akin ni Nimbus noon. Napatingin siya sa mukha ni Kra, partikular sa mga mata nito. Nagbabaga na ang mga iyon ngayon, kaiba sa mga tingin na ibinibigay nito kanina. Kanina ay nararamdaman pa niya ang pagtitimpi nito, ngunit ngayon ay kumawala na iyon. Nakaramdam ng takot si Audrey pero pinilit niyang labanan iyon. Mrs. Silang, umayag ako na maging interior designer mo dahil gusto kong ayusin ang bahay mo at hindi makipag-away sa'yo. Sinubukan niyang pagaanin ng tensyon. Well, the feeling is mutual, darling. Dahil kaya naman kita pinili bilang maging interior designer ko ay dahil gusto talaga kitang makausap. What for? Tapos nang lahat sa pagitan natin. May asawa ka na at masaya na rin kami ni Nimbus sa buhay namin. Pero kahit ganoon, nasa puso ko pa rin ang mga galit, ang mga sakit, at hindi mawawala iyon sa akin hanggat hindi ako nakakaganti sa'yo. You manipulative bitch. Lumapit ito at hinawakan ang kamay niya. Nagmatigas siya sa ginagawa nito pero hindi ito nagpigil at hindi rin binitawan ang kamay niya. Umiling si Audrey sa ginawa ni Kra. Hindi ka dating ganito, Kra. Yeah, hindi ako dating cheap na kagaya mo, pero ikaw ang nagturo sa akin. Hindi ko kailanman sinabi na magandang ginawa ko noon at pinagsisihan at pinagbayaran ko iyon. Hindi na niya napigil ang pumatol sa babae. Gumagaralgal ang boses niya nang maalala na naman ang tungkol doon. Tumawa si Kra. Binitawan na nito ang kamay niya. Ha! Sa bagay nga naman, pinagbayaran mo yon dahil iyon naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang mo, ang makasarili mong pag-ibig. Nagdilim ang mukha ni Audrey sa sinabi nito. Bata pa siya noon, hindi niya naisip ang maaring mangyari. Sa sobrang pagmamahal kay Nimbus kaya niya nagawa iyon. Pero hindi niya akalaing mangyayari iyon. Sa nakalipas na mga taon, bukod sa hirap sa pagtataguyod kay Nimrod, ay ang mga nangyari sa mga magulang niya ang dahilan kung bakit naging mahirap para kay Audrey iyon. Sinisisi niya ang sarili, pero sinubukan niya mag-move on at ngayon, ang akala niya ay nakabangon na siya dahil wala na nagpapaalala niyon sa kanya. Pero hindi pa rin pala. Inatake sa puso ang mommy mo dahil sa nangyari. Hindi man siya tuluyan na matay ay parang si Nimbus naman ang nagdala. Dahil hindi pumayag ang mga magulang mo na hindi ka ipakasal sa dapat talaga ay kapatid mo. At alam naming lahat na sinet up mo lang iyon. Hindi mo maitatanggi dahil ikaw ang nagpaalis sa akin ng gabing iyon. Na anong dahilan mo? Dahil nagmahal ka lang? Nagmahal ka ng isang taong halos kapatid mo na? It was an incestuous love. Selfish and wrong too, dear. Nirerespeto ni Nimbus ang mga magulang mo, kaya pumayag siya kahit masakit sa kalooban niya na pakasalan ka. Pero sayang din palang efforts na ex ko, no? Dahil namatay rin ang ina mo, ilang araw nakalipas. Nadepress ang papa mo dahil doon, kaya wala pang 1 buwan ay sumunod na din siya sa mama mo. How pathetic! Dahil lang sa isang makasariling pagmamahal, nangyari mga ganitong sakuna. Inilagay ni Audrey ang kamay sa magkabilang tenga. Gusto niyang sumigaw dahil sa pagkukwento ni Kra na nakaraan. Tila kasi bumabalik ang eksena sa isip niya dahil sa ginawa nito. Parang paulit-ulit din na naririnig niya ang mga paninisi, ang mga galit ni Nimbus at mga taong nakilala. Siya ang sinisisi ng mga ito. And you know what, Audrey? Hindi lang iyon ang epekto sa pamilya mo. Pati ako ay naapektuhan noon. 1 year after the tragedy, I married Hamilton, ang asawa ko ngayon. Ginawa ko yun dahil akala ko ang pagpasok sa panibagong relasyon ang makakapagpalimot sa akin kay Nimbus. Pero nagkamali ako. Hindi man ganoon kayaman si Hamilton kagaya ni Nimbus, ay natutustusan pa rin naman niya ang pangangailangan ko. Pero para sa akin ay hindi yun sapat.
Kapag naiisip kong mas malaki ang maibibigay sa akin ni Nimbus, palagi ako nanghihinayang. He could have been mine. I could have all the riches. Isa ka lang simpleng babae, Kra. Bakit ngayon ay tila naging ganid ka na? Kahit nasasaktan, ay hindi niya maiwasang hindi itanong iyon. People change, Audrey. Nang makapasok ako sa mundo ng mayayaman, nag-ibang ugali ko. Madaming mayayaman ako nakasalamuha. Ang pera at kapangyarihang dapat meron ka dahil hindi ka titingalain kung wala nito. Isa kami sa mga makapangyarihang pamilya ngayon. Pero hindi pa rin nun binabago ang katotohanan na hindi lang dapat sa Pilipinas ako makapangyarihan. Internationally dapat. Kung nagkataluyan kami ni Nimbus, kahit hiwalay na kami, sinubaybayan ko ang buhay niya. At alam ko kung gaano kalaki ang kayamanan niya ngayon. Pero nang dahil sa iyo, Audrey, nang wala ang pagkakataong iyon, dahil sa pagmamanipula mo, dahil sa makasarili mong pagmamahal, I hate you so much. Akmang sasampalin siya ni Kra nang may isang kamay na sumalo rito. Natigilan si Audrey, hindi iyon kanya. Nang lingunin niya ang may-ari niyon, ay nagulat pa siya nang makita si Nimbus. Kung paano ito nakapasok sa loob ng bahay ni Kra ay hindi niya alam. Pero alam niya na susunduin siya nito kapag natapos siya sa trabaho. Usapan nila iyon kanina. Nimbus? Si Kra pa ang una nakapagsalita sa kanila. Ibinaba nito ang kamay. Hindi ko inaasahan na pupunta ka dito sa bahay. Hindi ko din inaasahan na gagawin mo yan sa asawa ko. After all those times, umiling-iling si Nimbus, saka tinignan si Audrey. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari sa'yo, hindi kita papayagan. Tumango si Audrey. Hindi rin naman niya inaasahan na magiging ganoon iyon. May masama siyang instincts, pero dahil ang akala niya ay makakalaban kay Kra kung sakaling sumugod man ito, hindi niya iyon pinansin. Kaya lang ay marunong lumaban si Kra. She spilled the cards of her weakness. I'm sorry, Nimbus. Hindi ko sinasadya na sabihin ang ganoong salita sa kanya. Ay, wala ka nang dapat ipaliwanag, Kra. Narinig ko ang lahat. Madilim na madilim ang mukha ni Nimbus. Huwag ka na rin mag-alala dahil hindi ko hahayaan ang asawa ko na maging interior designer ng bahay mo. At ang kontrata niya, babayaran ko. Ihahanap pa kita ng kapalit. Wag na wag lang niya makita muli ang ganid na pagmumukha mo. Matigas na sabi nito at inalalayan siya makalabas ng bahay ni Kra. Pinulupot ni Nimbus ang mga kamay sa baywang ni Audrey na para bang pinoprotektahan siya. Pakiramdam niya ay nagkaroon ulit ng lakas dahil lang sa paghawak ng asawa. Gumaan din ang pakiramdam niya dahilan para makipag-imagine siya sa loob ng bisig nito. Sa kabila ng lahat, hindi naman pala madaling maapektuhan si Nimbus na nakaraan nito. Kung narinig man ng asawang lahat mula sa pagkwentong muli ni Kra na nangyari sa buhay niya pagkatapos na nagawang kasalanan, hindi na nasasaktan si Nimbus. Nakamove on na to, or so she thought. Anong gusto mong breakfast, baby ko? Sa loob na mahigit 1 linggo, ay pinipilit ni Audrey na pagsiglahin ang tinig tuwing tinatanong iyon sa anak. Pero ngayon ay dobleng effort niya dahil pagkatapos ng 1 linggo pagmamalagi ni Nimbus sa New York dahil sa importanteng business matters daw, kagabi nakabalik na ito. Kinabukasan pagkatapos ng pag-aaway sa kanya ni Kra ay lumipad si Nimbus. Ang akala niya, hindi ito apektado sa nangyari, pero hindi rin pala. For all she knew, idinahilan lang nito ang negosyo para makalayo sa kanya. Malamang, inasasaktan pa rin ng asawa dahil sa 1 linggo ng pagkawala ay halos hindi siya nito kinakausap. Ang madalas na kinakausap lang ay si Nimrod kapag tumatawag ito. Kinukumusta naman siya ni Nimbus pero pakiramdam niya ay nagiging distant ito. Hindi kagaya ng dati. O nanibago lang ba siya dahil hindi nagkakalapit ang mga katawan nila ni Nimbus kapag kausap ito kung saan madalas ay pinaparamdam nito sa kanya na mahalaga siya rito. Pero kahit gabi pagdating ay hindi man lang siya sinalubo ng asawa ng mainit na halik na palaging ginagawa nito. Hindi rin sila nagtali kagabi kagaya ng madalas sa ginagawa kapag sila lang dalawa. It seemed like there was a problem. Hot dogs and eggs po sa akin, mommy, sagot ni Nimrod. Tumingin siya kay Nimbus na kasunod ng anak sa kusina. Tinanong niya ang asawa. Umaasang kagaya ng dati ang isasagot sa kanya. Nang sa halip na sumagot, ay lalapit ito at hahalikan siya. Always requesting for his favorite food, mapa umaga man o gabi. Pero kakaiba ngayon ang naging sagot ni Nimbus. Kagaya ng kay Nimrod ang akin, lalong nanlumo si Audrey sa narinig.
So there it was. Nag-iba na talaga si Nimbus sa kanya. Gusto niyang maiyak sa sakit na nararamdaman pero pinigilan. Hindi siya iiyak. Hindi sa ngayon. Hindi sa harap ng anak niya. Sa halip na pansinin iyon, nagdesisyon si Audrey na ituon na lang ang pansin sa pagluluto. Pinainit niya ang nilagyang mantika sa kawali. Habang hinihintay iyong uminit, ay lumapit sa kanya si Nimrod. Mommy, nadala niyo po ba sa paglipat natin yung tumbler ko na Spider-Man? Gusto po ko sana gamitin sa school. Tumango siya at itinuro ang cabinet sa itaas ng kitchen counter. Akmang kukunin na niya iyon nang ang anak ang magpresente na kukuha. Hinayaan niya si Nimrod. Kumuha ito ng upuan para tuntungan sa pag-akyat. Habang kinukuha nito ang tumbler, ay kinuha niya ang itlog. Pinukpok niya iyon sa counter, pero bago pa mailagay ang laman ng itlog sa kawali, ay sumigaw si Nimrod. Nahulog niya ang binasag na itlog sa sahig sa gulat at tinangkang daluhan ng anak. Nimrod! Akmang hahawakan niya ang anak mula sa pagkakawala ng balanse na madulas siya sa nabasag na itlog na nagkalat sa sahig. Ang huling nasa isip ni Audrey bago tuluyang bumagsak ay ang kanyang anak. Tinawag niya si Nimbus upang makatulong. Nimbus! Help! Nagawa pa niyang sabihin bago nagdilim ang buong paligid. Nang magkamalay si Audrey ay naramdaman niyang nakahiga siya. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na iyon sa sahig ng kusina. Nanibago siya nang hindi naging pamilyar sa kanya ang paligid at malamig. And then she realized she was in Nimbus' limousine. Nakahinga ng malalim ang namumutlang si Nimbus nang magising siya. Tinanong siya nito kung anong pakiramdam niya. Si Nimrod, mas mahalaga sa kanya ang welfare ng anak. Nasaloko si Nimrod kaya hindi siya nahulog. But she fell at nawalan ka ng malay kaya nasa daan na tayo papunta ng hospital. What? Bumangon siya mula sa pagkakahiga at nakitang umaandar na ang sasakyan. Okay na ako, Nimbus. Ipatigil mo ang sasakyan. No, matigas na sabi nito. Nawalan ka ng malay. Ilang sandali lang yun. Kahit ilang minuto or ilang oras, parehas lang yan na nawalan ka ng malay. Kailangan mo magpa-CT scan. Kalukuhan yun, Nimbus. Audrey Galanes Arambulo, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Wala akong pakialam kung sandali lang iyon. Basta nahimatay ka pa rin, ang kaligtasan mong mahalaga dito. Parang walang makakabali sa sinabi nito. Wala na nagawa si Audrey kung hindi ang sumunod sa gusto ni Nimbus. Masyadong determinado ang lalaki. Habang nasa biyahe, ay binibigyan man siya ng matatalim na tingin ng asawa, pero nakikita rin ang pamumutla at pag-aalala sa mukha nito. Ganoon ba ito nag-aalala sa kanya? Napapailing-iling na nagbiro si Audrey. Alam mo, mas dapat yata na ikaw magpunta sa hospital. Hindi nagsalita si Nimbus, pero nagdilim naman ang muka. Naasar yata ito sa pagiging pasaway niya na makarating sila sa hospital. Sa halip na kunin ni Nimbus ang wheelchair na inaalok ng guard, ay hindi nito iyon pinansin. Pinangko siya nito papasok sa hospital. Baliwala ang pagtitinginan ng mga tao sa itsura nila. Namula si Audrey nang makita ang amusement sa mukha ng mga tao habang buhat-buhat siya ni Nimbus na parang si Superman na dinadala sa hospital ang naging biktima ng isang aksidente. Nakakahiya, Nimbus. Dapat ay kumuha ka na lang ng wheelchair. Sita niya sa asawa. Ano bang pinag-aalala mo? Mas maganda ang ganitong method of transport. Ang gulo ni Nimbus. Pero sa totoo lang, na-miss niya ang ganitong sila. Magkatabi man kagabi, hindi naman sila nagkibuan. She missed his warmth and strength. Nang makita ang emergency room, sinabihan ito ng isa sa mga nurse roon na ibaba siya sa isa sa mga hospital bed. Mula roon ay kung saan-saan dinala si Audrey ng mga doktor at nurse. Lahat ng test na maaring gawin dahil sa aksidente ay pinagawa ni Nimbus. Pati CT scan ay nagpakonduct ito. Lahat naman ay clear kaya sa huli nakahinga rin ng maluwag ang asawa. Wala naman dapat ikabahala. Maya-maya, binigyan sila ng papel ng doktor na naglalagay na maaring mangyari na kapag nangyari ay kailangan dalhin siya sa hospital. At saka nga po pala, nung emotional stress, tumango sila ni Nimbus sa payo ng doktor. Hindi na rin naman siya kailangan i-confine kaya umuwi na rin sila. Inalalayan siya ni Nimbus palabas ng hospital. Nang makasakay sa kotse
ay tinanong siya nito. Saan mo gustong kumain ng lunch? Kumunot ang noo ni Audrey. Bakit kailangan pa nating lumabas? Mas mabuti pang umuwi na lang tayo. Nakapambahay lang ako. So, ako rin naman sa labas na lang tayo kumain, sabi nito at inutusan ng driver na pumunta sa isang malapit na restaurant. Dapat ay hindi mo na ginawa ito. Walang kasama si Nimrod sa bahay. Walang pasok ngayon si Nimrod at dahil wala ni isa sa kanilang kasama nito ay hindi niya maiwasang magtaka na hindi ito nag-aalala sa anak. Overprotective si Nimbus kay Nimrod. Alam ko, but I'm starting to trust my people. Isa pa, iniisip ko rin na magiging epekto ng pagka-overprotective ko kay Nimrod. Baka makaapekto iyon sa paglaki niya at ayaw kong mangyari iyon. Sandaling napatingin lang si Audrey kay Nimbus. Iniisip nito kung ano makakabuti sa kanyang anak. Masaya rin siya na nag-uumpisa na itong magtiwala. Sa isang tao na naloko, mahirap iyon. Kung sana nga lang, magsimula na rin na pagkatiwalaan siya ng asawa. Alam niyang hindi lang para kay Nimrod, kung hindi para sa puso nito. Pero mukhang malabo na iyon. Nang makarating sila sa restaurant, ay sinimbus na ang pinag-order niya. Wala siya sa mood kumain, hindi dahil sa nangyari sa kanya ngayong umaga. Iyon ay dahil sa sakit na nadarama sa pagtrato sa kanya ni Nimbus. Surely, nakita niya ang pag-aalala rito kanina. Pero iba pa ang dati. Iba pa rin iyong nilalapitan siya nito. Noong inaakala niyang kaya nang makuha ang puso nito, naramdaman naman ni Nimbus ang panlalamig ni Audrey. May problema ba, Audrey? May masakit ba sa'yo? Tiningnan nito ang listahan ng sakit na ibinigay ng doktor. Baka kailangan kitang ibalik ulit sa doktor ngayon. Umiling siya. Kung ganoon, anong nararamdaman mo? Don't be silly, Audrey. Kung patuloy ka magiging ganyan, bubuhatin ulit kita sa kotse. Fine, I feel emotionally stressed. Kontento ka na ba doon? Hindi na niya mapigilang isigaw. Emotionally, masama talagang pakiramdam ni Audrey dahil sa pakikitungo ni Nimbus. Sa isang banda, naaasar din siya sa nararamdaman. Bakit pa siya naaasar kung ganoon? Hindi ba sinabi na niya ng paulit-ulit ang sarili na dapat nakokontento na lang siya sa mga ginagawa sa kanya ni Nimbus? Pero ang hirap din pala kapag nakikita kong binibigyan niya ako ng pag-asa sa mga ginagawa niya. Masabuti pa yata na galit siya sa akin. Hindi ko nabibigyan ng kulay ang sinasabi niya. Ngunit sa gulat ni Audrey, mula sa pagkakaupo ay binuhat siya ni Nimbus. Nagtitili siya pero tila wala itong pakialam. Wala rin pakialam kung pagtinginan man sila ng mga tao habang itinatakbo siya palabas. Nang suntukin lang niya ang dibdib nito, saka lang ito tumigil sa paglalakad at pinakinggan siya. Ano ba, Nimbus? Ibaba mo ako. Pero kung emotionally stressed ka, kailangan kita dalhin ulit sa ospital. Damn! Hindi lahat ng sakit nagpapagaling ng gamot o hospital. Maari ikaw lang naman talaga ang makakapagpagaling nun. Umiling si Nimbus, tila naguguluhan. Ano bang sinasabi mo? Ang manhid talaga? Sa isip-isip ni Audrey, nagsimula na siyang umiyak sa asar. Ibaba mo na nga lang akong buwisit ka. Marahas na umiling ito. No, hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin ang lahat. Sa asar ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Audrey. Sinabi na niya ang nararamdaman. Bahala na kung masaktan man siya sa isasagot ni Nimbus. Pero ang mahalaga ay maging tapat siya at sinubukan mag-take ng risk. Parang ang layo-layo mo na sa akin. Ano? Sa tingin ko, hindi tayo nagkakaintindihan. Naipaliwanag ko na sa'yo na nagkaroon ako ng biglaang business matter sa New York. Kailangan na presensya ko roon, kaya umalis ako. And last night, masyado kong pagod. Sorry kung iyan ang iniisip mo sa akin. Umiling siya. No, pakiramdam ko masyado ka pang apektado. Ang sabi mo ay narinig mo ang tungkol sa napag-usapan namin ni Kra. I assume na idinahilan mo lang ang New York kaya ka umalis. Sandaling na nahimik din si Nimbus pero maya-maya ay nagsalita rin. Fine, nabother din ako sa mga sinabi ni Kra. Pinilit kong kalimutan ang nakaraan para maayos ang pamilya natin. Pero tinanggap ko na mga iyon, Audrey. Pinilit ko na hindi magpaka-apekto dahil alam kong kahit naging malaking apekto noon sa buhay ko, ay masaya ako sa piling mo. Kumurap si Audrey. Para nagliwanag ang kaninang masaklap at madilim na mundo niya sa sinabi ni Nimbus. Umiling-iling siya pagkatapos
at hindi makapaniwala. Bakit sinasabi mo ang mga ito, Nimbus? Sinayang kong 7 taon dahil sa galit at pride ko. Ang sabi ko sa sarili ko ay sisikapin kong hindi na muling maramdaman iyon dahil sa nangyari sa buhay ko. Nang dahil doon, hindi ko nalaman ang existence ng anak ko. Binuhay kong sarili na may galit. At ayaw ko nang muling mangyari iyon, kaya sinubukan kong ayusin ang lahat. Kahit masakit para sa akin, ay pinakasamahan kita dahil kay Nimrod. Iyon ang unang dahilan ko. Pero noong nakasama kita, nang maangkin kita muli, para may kakaiba, masaya ako na kasama ka sa kabila ng pagmamanipula mo sa akin noon. Sa kabila na naging kasalanan mo, may hindi mapigilang damdamin na umusbong sa puso ko kapag napapalapit ako sa iyo. Nimbus, nanlambot na ngayon ang puso ni Audrey. Kung kanina ay napapayak siya sa inis, ngayon ay napapayak naman siya sa tuwa sa naririnig. Hindi mo pa ba nararamdaman iyon, mahal ko? Alam ko na hindi ako magaling sa salita dahil natatakot pa rin ako, pero pinipilit ko pa rin na iparamdam iyon sa'yo. I know, ako lang talaga ang tanga. Ang dami kong pagdududa dahil natatakot ako, Nimbus. Ganon nga yata kapag may ginawa kang isang malaking kasalanan. Tuwing sinasabi ko noon na pinagsisihan ko ang nangyari, nagdadalawang isip ako. Yes, I was burned by the past. Pero kung hindi nangyari iyon, there would be no Nimrod. Masakit sa akin ang mga nangyari, pero hindi ko magawang pagsisihan dahil sa kanya. Si Nimrod ang bumuo muli ng pagkatao ko. Isa pa, alam ko na ginapakamakasarili ko sa ginawa ko noon. Ginawa ko lang naman iyon dahil mahal na mahal kita. Kahit kinamumuhian mo ako, ganoon pa man, mali pa rin yun. Masyadong masakit ang ginawa ko sa'yo, sa pamilya natin. Ang akala ko ay hindi ko deserve na mahalin mo. Hindi, ipinahid nito ang daliri sa mga luha niya para tuyuin iyon. You deserve to be loved after all. Lahat ng tao ay deserve na mahalin. Kahit mula sa lalaking arogante na katulad mo, kahit na akong palaging dahilan ng mga pagkabigo mo, tumango siya. Ang nararamdaman ko dito sa puso ko ay mas matindi sa galit na nararamdaman ko. Nagalit ka ng husto sa akin, iniwan mo ko ng 7 taon, at iyon ang naging malaking pagkakamali ko. At sa tingin ko ay malaking pagkakamali rin ng mga tao sa paligid ko. Napabuntong hininga si Nimbus. They tricked me, honey. Ano? Naguguluhan si Audrey sa sinabi nito. Hindi naman talaga kita pinabayaan. Pinasundan kita kay Adolf. Siya ang nag-a-update sa akin ng lagay mo. Pero kailanman ay hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa anak ko. Alam mo naman siguro na tanging ang asawa lang niyang si Jinky ang nag-alaga sa akin noon. Siya lang ang nagpakita ng pagmamahal dahil ang atensyon ni na Demeter Talia ay palagi lang nasa iyo. Dahil doon, sa kanya ako nagsusumbong ng mga galit at hinaing ko sa iyo. Hindi ko alam na nagsimula na din pala siyang magalit. Napamahal din ako sa kanya, kaya halos parang ituring na rin niya akong anak. At ang mga ina, kapag may umaway o nanakit sa mga anak ng mga ito, nagagalit din sila sa mga umaape sa anak nila. Para gantihan ka, ay hindi nila sinabi ang tungkol sa existence ni Nimrod. Para maisip mo at masaktan ka na hinayaan lang kita, napabayaan lang kita. I know it sounded so stupid, pero iyon ang nilalaman ng huling sulat ni Adolf bago siya mamatay. Hindi nga lang niya agad nasabi noong nabubuhay pa siya dahil natatakot siyang gantihan ko siya. Nanlaki ang mga mata ni Audrey sa mga nalaman. Kaya naman pala wala siyang narinig kay Nimbus na sagot mula sa kanya. Hindi ko alam. Sana ko may lakas lang ako ng loob. Sana'y sinabi ko na ng personal sa iyo. Pinagkatiwalaan ko sina Jinky at Adolf noon. Lalo na nang sabihin ni Adolf sa akin na wala kang pakialam dahil sa galit mo sa akin. Naniwala ako sa kanya at hindi na muli pang sumubok magsabi dahil sobrang guilty pa rin ako sa nagawa. Natakot ako na tanggihan mo uli o makikisama ka lang sa akin dahil sa anak natin. Hindi pa ako handa noon sa panibagong sakit. Alam ko na nasaktan din kita kaya hinayaan kitang umalis. Hindi kita masisisi dahil laging mainitin ang ulo ko, lagi akong galit. Pero masaya ako ngayon na dahil sa experience na iyon, natutuwa ko ng aking leksyon. Isama pa na narealize ko rin na time heals pain. Galit ako noon sa'yo, pero dahil sa pagsasama natin sa nakaraang buwan, nabura na iyon.
napalitan ng bagong damdamin, a new feeling that I wanted to cherish forever. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. It depends. Kailangan din nating ayusin ang tungkol sa mga magulang mo. Pero pangako, hindi na rin ako magpapakaapekto dahil mahal ko din sila at masakit sa akin na mawala sila. Napatungo si Audrey. Naiintindihan naman niya si Nimbo sa bagay na iyon. Paano si Kra? Hindi ka na ba nasasaktan dahil nagkahiwalay kayong dalawa? Siyempre, masakit iyon sa akin. Pero noon yon, nakamove on ako sa kanya. Isa pa, sa mga narinig ko sa kanya, nang awayin kanya sa bahay niya sa Tagaytay, magagawa ko pa bang makaramdam ng kakaiba sa kanya? Siguro ay galit. She became a greedy bitch. Nagtangis ang mga bagang nito. But anyway, dapat ay hindi na natin pinag-uusapan ang tungkol sa kanya. Dahil sa tingin ko, ay hindi ko naman talaga siya ganoong minahal. Naakit lang siguro ako sa kainusentehan niya noon, kaya naisipan kong ligawan siya. She was so pure, so innocent. Pero kailanman ay hindi naging intense ang puso ko kapag nasa tabi ko siya. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Well, I'll tell you a secret. Noong gabi ng party mo, nagpakalasing ako dahil sa'yo. Dahil hindi ko mapigilan ang sarili ko na maakit sa'yo sa kabila ng halos kapatid na kita at may girlfriend na ako. So, sino mas incest sa atin ngayon? Nanlaki ang mga mata niya. Nagulat siya sa sinabi nito. Nimbus, you were so beautiful then, my love. At masaya ako na kahit mahirap ay gumawa ng tadhana ng paraan para magkalapit tayong dalawa. Hinalikan siya nito. I love you. I love you too. Pero mayroon akong isa pang tanong na gusto kong sagutin mo. What made you realize that? My friends helped me. Sila ang mga nag-indulge sa akin na bigyan ka ng pagkakataon. I am physically attracted to you. Naamin ko na, diba? Pero nang makasama kita, nang ilapit ko ang sarili ko sa'yo, I got attached to you not only physically but also emotionally. Nag-aalala ako sa'yo noon pero hindi ganitong klase na pag-aalala. Remember what happened today? Tama ka sa sinabi mo na dapat ako magpa-ospital. Hindi kasi ako mapakali nang may mangyaring masama sa'yo. I missed you so badly too. Nahihirapan at hindi ako makapag-concentrate sa ginagawa ko kapag hindi kita nakikita. Kapag hindi kita nakakasama o hindi ko man lang alam ang ginagawa mo. I know it sounds absurd to fall in love with an enemy, to fall in love with a woman I'm supposed to hate. Pero lahat ng galit na iyon ay nawala nang mapalapit ako sa'yo. Siguro ay masama kang nakaraan, may masama ka nagawa sa akin. Ganoon pa man, maraming tao na nakalipas. Tama ang mga kaibigan ko, I should move on. Lalo na at may panibago na tayong buhay. Ang buhay na kasama si Nimrod at masaya ako na sinunod ko ang payo nila. Dahil kung hindi, hindi ko mararamdaman ang ganito kasaya kung hindi ako napalapit sa'yo. Pagkatapos siyang halikan uli ni Nimbus, ay hinawakan naman ito ang pisi niya. It was soft and tender. It almost made Audrey cry. Hindi pwede baguhin ng oras ang nararamdaman ko para sa'yo. Maaring bata pa ako noon, pero alam ko na ikaw ang mahal ko. Walang paliwanag ang pwede makapagsabi kung ano ang nararamdaman ko sa'yo. At sa mga nakalipas na taon, kahit marami akong pwedeng dahilan para tumigil, palagi pa ako nakakahanap ng isa para hindi ko iyon gawin. Dahil ikaw lang nakakapagpasaya sa akin. Sa kabila ng pagkairita mo sa akin, tanging ikaw lang ang gusto kong makasama. Gusto kong lapitan ka, maging malapit sa'yo. Mayakap mo, lahat. Pera na rin ang mahalin mo. Ngumiti si Nimbus ng pagkakatamis-tamis. Salamat. Dahil kahit ano pa ang nangyari sa atin noon, di ko man nagawa sa'yo yan noon, ipinapangako ko na babawi ako sa pagkakataong ito. I will cherish you, agape mo. Nagdiningning ang mga mata ni Audrey sa narinig. That just meant I love you in Greek. Mahal din kita. Kahit napakiramdam ko, ay para na tayong tunay na magkapatid. I feel like you are my lover. Tumawa naman ito. Nasa ganoon silang katayuan nang may maalala siya. Ngayon ay pwede mo na akong ibaba. Kanina pa tayo pinagtitinginan ng mga tao. Natawa rin si Nimbus nang ma-realize ang sitwasyon nila. Mas gusto ko ang ganito para diretso tayo sa... Nagniningning ang mga mata nito nang tingnan ang limousine
na nakaparada sa harap ng restaurant. Oh no, Nimbus, hindi dyan. Namula ang mukha ni Audrey nang mapagtanto ang gusto ng asawa. Don't worry, mahal ko. I got it all protected. Wika nito na may malaking ngisi sa mga labi. Nagkaroon ng isang linggong bakasyon sa eskwelahan si Nimrod, kaya napagpasyahan ni Nimbus at Audrey na pumunta sa Greece kasama ang anak. Dahil guilty sa mga nangyari sa magulang noon, ay gustuhin man ni Audrey na madalaw ang mga ito ay hindi niya magawa. Ngayon, ay malakas na ang kanyang loob dahil nasa tabi niya si Nimbus, ang taong naging biktima ng kalokohan niya noong bata pa siya. Medyo nanginginig pa si Audrey sa takot habang papunta sila sa puntod ng mga magulang. Pero nang maramdaman iyon ni Nimbus, ay niyakap siya nito at binulungan. Relax, hindi sila babangon para pagalitan at sisihin ka. Pinilit niyan ngumiti. Nang dumating sila sa sementeryo, ay nanguna sa paglalakad si Nimrod na para bang alam na alam nito ang lugar. Ginagabayan naman ito ni Nimbus sa pamamagitan ng pagsasabi kung kanan o kaliwa bang dapat nilang daanan. Nang mapatigil sila, ay nakangiting binasa ni Nimrod ang lapida ng mga magulang ni Audrey. Pinakatitigan din nito ang picture na nasa loob ng lapida. Magkasama sa iisang puntod ang magulang, ayon na rin sa kagustuhan ng mga ito, kaya magkasama ang picture. Lolo and Lola look sweet together, parang kayo mommy and daddy, punapa ni Nimrod. Ginulo ni Nimbus ang buhok ng anak. Hindi ako mahilig magbasa ng mga libro, lalong-lalo na ng mga romance novels. Alam mo kung bakit? Dahil maniniwala pa ba ako sa mga iyon? Kung sa love story pa lang nila, ay maniniwala na ako sa tunay na pag-ibig. Ngumiti si Audrey. Hindi kinaya ni Papa na mawala si Mama. Mahal na mahal nila ang isa't isa. At ganoon din sila sa'yo. Nang dumating ka, halos hindi na nila ako nakita dahil sa pagmamahal nila sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala. Sigurado nasaan man sila ngayon, mapapatawad ka rin nila. Talaga? Nang sabihin iyon ni Audrey, ay nagliwanag ang paligid na kanina'y makulimlim. Parang senyales iyon na ipinaparating ng mga magulang niya na sumasang-ayon ang mga ito sa sinabi ni Nimbus. See that? Sabi nito sa kaniyakap siya. Masyado ka pang bata noon, naive, impulsive, madalas ay nagkakamali, at masyado ring nagmahal. Alam ko, pero hindi natin kailangang isali iyon sa mga pagsisisi dahil naghatid naman iyon sa akin ng kakaibang saya ngayon. Napangiti siya sa sinabi ng asawa. Natawa si Nimbus. Nagiging corny ka na. Ganyan ba talagang ugali ng mga buntis? Napangiti lalo si Audrey nang hawakan ni Nimbus ang pipis pa niyang tiyan. 2 linggo matapos sa magkaayos, ay nadiskubre nilang buntis siya sa pangalawa nilang anak. Isa rin dahilan kaya bumalik sila sa Greece para ipakilala sa magulang si Nimrod at ang magiging pangalawang anak nila. I think so, kaya humanda ka na sa pagtatantrums ko. Umungol ito. Magiging brat ka ba uli? Siguro, pero sinisiguro ko na kahit maging ganon ako, hindi ko nagagawin uli ang pagkakamali na gawa ko noon. Hindi na talaga, dahil hindi ko hahayaan iyon. I won't let you hop to another man's bed. That will be over my dead body. Huwag ka mag-alala, hindi rin ako magtatangka. I'm so much contented with my Greek husband. Niyakap niya ito. Umiling-iling si Nimbus. Naka-acquire ako ng Greek citizenship, but I don't feel like a Greek. Pero nakuha mo na ang attitude ng mga Griego. Arugante, mahilig sa, hey, don't you dare say it. Nakangising bulong nito. I'm getting turned on here. Oh daddy, kaunting hiya naman. Nasa tabi natin si Nimrod, sabi niya, saka hinawakan ng anak. Yeah, and it will always be blue balls whenever he's around. May himig pang pagrereklamong bulong ni Nimbus. Natawa na lang siya at itinuo ng pansin mula sa kanyang mag-ama papunta uli sa puntod ng mga magulang. Iba't ibang klase ng pagmamahal ang naranasan ni Audrey sa buhay niya. May pagmamahal na pagmamalasakit, may pagmamahal na masama, may pagmamahal na makasarili, at may pagmamahal din na totoo. Pero ang pinakamaganda pagmamahal na nakuha niya ay ang pagmamahal na kaya magpatawad. After all, to love is to forgive. Mga kafelisidad, sana po ay nagandahan kayo sa kwentong pag-ibig ni Nimbus at Audrey. Salamat mga kafelisidad. Sa uulitin.